ang publiko ay hinihimok na magtipid sa paggamit ng kuryente sa kanilang mga bahay at mismo ang mga opisyal ng Department of Justice may tagubilin sa kanilang mga tauhan. Ang Department of Justice din ay magtatapyas ng 20% ng gas allocation doon sa mga kawani at opisyal ng kanilang kagawaran. May balita si Bombo Grantilario. Nanawagan si Department of Justice Secretary Frederick A. Vida sa publiko na makiisa sa pagtitipid ng kuryente sa kanilang mga tahanan. Binigyan din ni Justice Secretary Vida na ang gawaing pagtitipid sa konsumo ng enerhiya o kuryente ay dapat tulong-tulong o ambagan ng lahat. Naniniwala siyang sa pamamagitan nito ay hindi lamang makatitipid ang mga mamamayan, kundi mapepreserba pa maging ang supply na mayroon ang Pilipinas. Bagamat anya nakapag-aalala ang mga pangyayari at epektong dulot ng kaganapan sa gitnang silangan, inimok niya ang publiko na patuloy manalangin. Ang naturang payag ay kasunod ng sinasagawa ng pagtitipid ng enerhiya sa mga opisina ng Department of Justice kung saan ipinatutupad ang ilang mga restriksyon o pagbabago sa gawain o trabaho. Ating pakinggan si Secretary Frederick A. Vida ng Department of Justice. Yes. O siyempre mananawagan tayo. Tandaan natin kasi marami ring consumption sa bahay. Kasi sa akin, ambag to ng lahat dapat eh. Ito, nananawagan ako sa kapwa natin Pilipino. Hindi lang ho to para makadagdag ng savings sa bulsa. Ang kailangan ho nating masave, mapahaba natin yung supply na meron tayo sa Pilipinas. Kasi talaga naman nung nakakapag-alala, diba? At walang makapagsabi kung kailan mag-normalize tong sitwasyon, no? Dun sa Middle East. And patuloy lang tayong mag-pray lang tayo. Malaking bagay yon. Kaugnay sa usaping pagtitipid, inirekomenda naman ni Justice Secretary Frederick A. Vida na magkaroon ng pagbabago sa fuel allocation ng kaguraan para sa mga kawani nito. Ani ay tatapyasan nila ng 20% ang alokasyon ng Department of Justice ang gasolina ng mga opisyal bilang pakikisa sa pagtitipid. Layuan niya rito na makatulong panlalo sa pagpapahaba o pagpapanatili ng supply ng gasolina na mayroon sa loob ng bansa. Muli si Secretary Frederick A. Vida ng Department of Justice. Tapos siguro I've just discussed with my members of my finance committee, no? Siguro pati yung allocation namin on gasoline, pababawasan ko. Kasi meron kami si Secretary, ganito number of liters. Si Yusek, ganito. Yung mga hepe, ganito. Pababawasan ko rin. Kasi to help in the whole of country approach in reducing yung consumption. Kasi sa dulo, we need to extend yung supply side ng ating ng resources na meron tayo sa Pilipinas. Gayun pa man, pagtitiyak ng kalihim na tuloy-tuloy pa rin ang mga aktibidad, pati trabaho at responsibilidad na gampanin ng ahensya. Bagamat may pagtitipid at ilang mga pagbabago, siguro din anya nila na hindi ito makakapekto sa trabaho na focus maging epektibo sa kanilang mga opisina. May isa pang ulit na pakinggan si Justice Secretary Frederick A. Vida. Yes, maraming paraan, 'di ba? Pero definitely hindi dapat mabawasan yung trabaho. 'Di ba? Mabawasan yung mas maging efficient sa mga meetings, no? Mag-collaborate, use social media. What I mean is yung certain applications, no? Mag-online meetings and everything. Basta iba't ibang paraan. Pero yung mga concrete, ngayon ang instructions ko lang, mag-reduce kami ng 20% on our gasoline allocations for the officials, no? Para may direct impact talaga. Nagulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.